Plunder o pandarambong? Naharap sa asuntong yan si Vice President Sara Duterte. Ugat ng reklamo ang umano'y pagwalda sa mahigit 600 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. May report si Salima Refran. Mula nang gisahin ng Kamara, umiwas sa pagsagot si Vice President Sara Duterte kung paano ginastos ang 612.5 million pesos na kabuuang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. She may not like how I answer. She may not like the content of my answer. But I am answering. I will forgo the opportunity to defend the OVP budget proposal of fiscal year 2025, a question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Pati na sa mga questionabling acknowledgement receipt ng mga tumanggap ng confidential funds gamit ang mga gawa-gawa umanong pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. I cannot explain confidential funds because it will entail explaining intelligence operations. Pero nitong Oktubre, may sinagot ang bise tungkol sa pinanggamitan ng confidential funds ng DepEd. Isa sa mga pinaggamitan ng confidential funds ay yung corruption sa loob ng Department of Education. Hindi lang sa laptop Kanina, dala ng mga civil society leaders sa Ombudsman ang sandamakmak na mga dokumento para sa paghabla ng plunder, graft, malversation at bribery kay Vice President Sara Duterte. Chief of Staff niyang si Attorney Zulaika Lopez, tagapagsalitang si Attorney Michael Poa, dating Vice Presidential Security and Protection Group at ilang mga taga-OVP at DepEd. Bukod kay VP Sara, 15 iba pa ang inireklamo. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kiddie fund ng mga politiko. Nakalakip sa reklamo ang report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa confidential funds ng BISE. Pinasisilip din nila sa Ombudsman ang bank accounts ni Duterte para matuntun kung saan talaga napunta ang confidential funds. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank accounts ni VP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure mula sa Anti-Money Laundering Council. Galit po tayo sa nanggagamit, galit po tayo sa kasinungalingan, galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. I-evaluate ng Ombudsman ang reklamo bago isalang sa fact-finding investigation. Si Attorney Poa, na hindi pa raw natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo, umaasa raw na magiging impartial at objective ang pagsusuri ng Ombudsman. Makikipagtulungan daw siya sa investigasyon at tiwalang mapapatunayang walang basihan at hindi suportado ng katotohanan o batas ang mga aligasyon. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Vice President Duterte at iba pang inireklamo. Salima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News.